Hebrews chapter 13 verse 5a. Be satisfied of what you have. Hebrews chapter 13 verse 5a. Hello, good morning po. Kumusta na? Long time no see. 4 months na pala tayong hindi nagkikita and nami-miss na namin kayong lahat talaga. Kung ako ang iyong tatanungin, okay naman po kami sa pamilya. We have a nightly devotion and nakakatuwa lang po yung mga discovery at mga revelation na binibigay ng Panginoon sa amin. And isa na nga yung bagay na we are all righteous because of what the Lord has done. So yung po ang aming pinagbubunyi sa araw-araw na dahil sa ginawa ng Panginoon, we are righteous and the blessings of the righteous have come upon us. At yun po ang na-enjoy namin sa araw-araw na aming buhay. Sana kayo rin po. So, mag-worship na po tayo. Manalangin po muna. Okay. Panginoon, maraming salamat sa araw na to na binigay mo sa amin upang ikaw ay aming pasalamatan, awitan, purihin, dahil sa iyong mga ginawang kabutihan sa aming buhay. At maraming salamat dahil hindi po kayo nagkukulang sa aming Panginoon. Sa lahat ng bagay, ikaw po ang aming provider. Ikaw din ang aming protector dito sa COVID na ito, Panginoon. Thank you that you have been surrounding us with your favor as with a shield, O Lord God. Words are not enough, O God, to tell you how thankful we are sa iyong mga ginagawa sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na itong araw na to, may alay namin sa iyo na may papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Before the world began, you were on His mind, and every tear you cried is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. Everything was done so you would come. Everything was done so you would come. Napakabuti talaga ng Panginoon, mga kapatid. Lahat na ginawa para sa atin, ano? Walang katulad talaga ang Panginoon.
the best. Who is like you, Lord, in all the earth? Muchness, love, and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. 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 Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy.
verse for today is 1 Corinthians chapter 8, verse 6. But for us, there's only one God, the Father. Everything came from Him, and we live for Him. There's only one Lord, Jesus Christ. Everything came into being through Him, and we live because of Him. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. God bless. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po to Church on the Hill Christian Community Online Ministry. So, ikinalulungkot po natin na ibalita na hindi pa po matutuloy yung ating on-site, face-to-face gathering dahil nga po sa increasing number of cases of COVID-19 here in Baguio. But anyway, hindi po tayo maaaring mapigil na ipagpatuloy yung ating online ministry. Kaya sa umagang ito, salamat sa Panginoon sa panibagong opportunity na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. So, good morning po sa inyong lahat. At ang dalangin ko, tayo po ay nasa mas mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Pwede po bang manalangin tayo sa umagang ito? Aming Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, idinadalangin namin, O Diyos, na patuloy kang mag-minister sa iyong mga anak. Dalangin po namin, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang tanggapin namin ang mga salita mo na magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng pag-asa, magbibigay sa amin ng direksyon, upang anuman ang aming mga kakaharapin na challenges sa buhay, alam namin, Panginoon, dahil kasama ka namin, ay mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito. Kaya nga po, O Diyos, hiniling namin ang inyong Espiritu Santo ay malayang kumilos sa aming mga buhay sa mga oras na ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang bahaging ito ng aming pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong banal na salita. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, sa umagang ito mga kapatid, alam ko yung iba sa inyo ay updated sa mga news at aware kayo dun sa ongoing Cold War between US and China regarding dun sa issue ng West Philippine Sea. Ito pong disputed ocean na ito na kung saan ay nagkakaroon ng ongoing tension ang iba't ibang mga bansa dahil unti-unti makikita natin na nag-escalate yung tension dyan sa West Philippine Sea. And to tell you honestly, ako po ay medyo nababahala kasi we are living in a bad times because of this pandemic. No? Naapektuhan na yung ating pamumuhay, naapektuhan na yung ating ekonomiya, naapektuhan na yung ating yung pag-aaral ng mga bata at marami ng mga tao ang naapektuhan dahil dito sa pandemic na ito. But it can lead to a worse situation kung magkakaroon pa po ng additional tension or war dito sa West Philippine Sea. So, ang malaking tanong ngayon mga kapatid, kung from bad to worse, magiging very tough yung buhay natin. Hindi po ako isang propeta, pero yun nga po, this is a reality na maaaring nating kaharapin in the near future. Hindi natin alam kung kailan to mangyayari. But the question is, bilang mga Kristiyano, how would you respond kung may mga ganitong balita na maaaring dumating sa ating mga buhay? By the way, yan po ang kalagayan din nung panahon ni Habakuk. Kaya po yung ating pag-aaralan ay matatagpuan sa Book of Habakuk, chapter 3, verse 16 to 19. Basahin po muna natin yung sinasabi sa Book of Habakuk, chapter 3, verse 16 to verse 19. Sabi ni Habakuk, I trembled inside when I heard this. Sabi niya, my lips quivered with fear, my legs gave way beneath me, and I shook in terror. I will wait quietly for the coming day when disaster will strike the people who invades us. Even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crops fails, and the fields lie empty and barren, even though flocks die in the field and the cattle barns are empty, yet
I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me a sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin habang patuloy po nating pinagbubulay-bulayan ang mga salita ng Diyos sa umagang ito. So ang title po na gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito, Trusting God Even in Tough Times. Trusting God even in tough times. So dito makikita po natin mga kapatid, si Prophet Habakkuk ay siya po ay tumanggap ng kapahayagan mula sa Diyos. An oracle or a vision or a prophecy wherein ibinahagi po ng Panginoon Diyos yung maaaring mangyari sa Jerusalem, sa Judah particularly, na kung saan his country was about to be invaded and conquered by a foreign country, the Babylonians. So tumanggap po siya ng revelation mula sa Panginoon. Nakatanggap siya ng balita na i-invade sila ng mga Babylonians. At hindi lang po sila basta i-invade, they will be conquered by the Babylonians. So kung kayo po ang nasa kalagayan ni Habakkuk, ano po ang inyong gagawin? Ano po ang inyong magiging reaction kung kayo po ay isang propeta na tumanggap ng kapahayagan mula sa Diyos? And I think it is the most disastrous part of history ng Jerusalem, wherein they were conquered by a foreign nation, the Babylonian. So for the people of God, ang reason, the people of God have turned away from the Lord. So bunga po ito ng kanilang pagtalikod sa ating Panginoon, and they are practicing idolatry, they are doing different kinds of sins that displeases in the sight of God. At in spite na binibigyan po sila ng mga warning ng mga propeta, ang problema po, yung mga tao ay hindi po nakikinig dun sa mensahe ng Panginoon, lalong-lalo na sa mensahe ng mga propeta. So, si Habakkuk, together with the people of God, would lose everything that they have built over the years, everything that they have worked for. Alam natin kapag ka nagkaroon ng digmaan at sila ay na-conquer, lahat ng pinaghirapan nila over the years ay mawawala. Kaya ito yung kalagayan ng takot, yung pangamba ni Habakkuk, dahil ito po ay isang clear and present danger na maaaring maganap sa kanilang kalagitnaan. Kaya nga po, alam ni Habakkuk na ang maraming mga tao ang madidisplace, maraming mga tao ang madidestroy at maaaring mamatay dahil nga po sa digmaan na kakaharapin nila. So very tough yung pong kalagayan ng bansang Israel during that time, dahil nga po meron pong foreign nation na inalaw si Lord na i-conquer sila, at sila nga ay may invade and they will be conquered by the Babylonians. So kung mapapansin po natin mga kapatid, hindi po talaga maganda itong balitang ito na tinanggap ni Habakkuk. Subalit, we could learn from Habakkuk. Meron tayong matututuhan dito mga kapatid, kung paano natin maipapakita yung pagtitiwala natin sa Diyos sa panahon na very tough yung times, very tough yung situation natin sa ating mga buhay. So we can learn from Habakkuk by adopting a new perspective during tough times. So ano po ba yung mga lesson na maaari nating matutuhan mula kay Habakkuk sa puntong ito? So kung pag-aaralan po natin at babasahin natin yung ilang mga principle, makikita po natin yung mga principle na itinuturo ni Habakkuk sa bawat isa sa atin. Sabi sa verse 16, and look at your Bible, sabi dito, I trembled inside when I heard this. My lips quiver with fear. Okay? My legs gave way beneath me, and I shook in terror. So
So makikita po natin, ito yung expression na kung saan talagang halos na-paralyze po si Habakuk nung mabalitaan niya yung masamang balita. Ngunit ito yung kanyang unang naging response, mga kapatid. He chose to wait patiently in the Lord even though he is afraid. He chose to wait patiently in the Lord even though he is afraid. Sabi niya sa verse 16 pa rin, I will wait quietly for the coming day when the disaster will strike the people who invade us. Kasi alam niyo po kung bakit inihayag po ng Diyos kay Habakuk kung sino itong mga invader nila, no? How cruel, how arrogant, how violent yung mga invaders in detail. Kinuwento ng Panginoon kung sino itong mga taga-Babylonian, yung kanilang mga pag-uugali. And nung nabalitaan ito ni Habakuk, ay lalo siyang natakot, no? He is afraid and his heart pounds in his chest, his lips quiver, and he feels physically weak and hardly able to stand. Ito yung naging parang feeling o kalagayan o emotional response ni Habakuk nung narinig niya yung ganung balita. So, meron na po ba kayong masamang balita na dumating sa buhay niyo na parang naramdaman niyo yung ganung pakiramdam? Halimbawa, biglang may tumawag sa inyo at sinabi, isa sa inyong mahal sa buhay ay na-aksidente. Okay? How would you feel at that time? Siguro parang you are in a state of shock. So parang ganun po yung nangyari kay Habakuk, no? He was in a state of shock dahil dun sa revelation ng Panginoon sa kanyang buhay. So, how do you deal with extreme fear sa buhay ninyo? Kung kayo po ang nakaranas ng ganung klaseng takot sa inyong buhay, meron kang isang bagay na kinatatakutan at dumating yung bagay na kinakatakutan mo, how would you deal with it? And how would you respond in such situation? Okay? So si Habakuk, mga kapatid, maliwanag po yung naging reaction niya o response niya. Habakuk chose to wait patiently for God. No? The word wait patiently means to rest or to settle down or to remain calm during these trying times. Alam niyo po, dito ko po nakita na sa panahon po ng tough times, we need to remain calm and to settle down and to rest. Bang parang kailangan kumare, wag kang mag-react negatively kaagad, wag kang maging hysterical. Kalmado ka lang, di ba? Sa panahon po ng, for example, laging tinuturo sa atin kapag ka nagkaroon ng earthquake, kailangan kalmado ka lang. Okay? Kasi kung hindi ka makapag-iisip ng tama, hindi ka makapag-respond ng tama kapag nag-panic mode ka kagad. Kaya nga dito, tinuturo ng banal na kasulatan, katulad ni Nehemiah, o katulad ni Habakuk, he wait patiently. Ibig sabihin nga daw po nun, to rest or to settle down or to remain calm. So he rested himself in the Lord. Okay? He rested himself in the Lord. Di ba pinangako naman ng Diyos to give us peace when we give our worries and fears to Him. Naalala ko yung sinabi sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything He can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Ito po yung isang unang katotohanan na natutuhan ko kay Habakuk, na kung saan he rested himself in God's presence by waiting patiently. So rest yourselves in God's presence during tough times as you wait patiently upon the Lord. So it is easier said than done.
actually, mga kapatid. Hindi maging madali. Pero I think we need to learn from the scriptures paano tayo magre-respond kapag may mga disaster, kapag may mga calamities, kapag may mga tragedy na maaring dumating sa ating mga buhay katulad ng nangyari sa panahon ni Habakuk. So we need to wait patiently. We need to choose patiently katulad ng ginawa ni Habakuk. He chose to wait patiently in God even though he is afraid. Pangalawa po, mga kapatid, at nakita ko po rito yung napakagandang response. At dito, dinescribe ni Habakuk yung kalagayan ng bansang na mga Israelita during the time. Sabi niya, verse 17, even though, pansin niyo even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes in the vines. So dito makikita natin, basahin ko po sa Tagalog, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. So ito po ay isang malungkot na karanasan, malungkot na pangyayari na kung saan yun daw pong mga puno ng igos at yung mga ubas ay hindi mamumulaklak. Okay? Yung pong pamumulaklak, mga kapatid, ng puno ng igos at ng grape, ito po ay patungkol sa mga bagay na maaring mangyari sa hinaharap. Di ba, ang isang halaman, bago siya maging bunga, ay kinakailangan munang mamulaklak. So, hindi po mararanasan ito na yung daw puno ng igos at mga puno ng ubas ay mamumulaklak. Kaya nga po, it has something to do with the future event na hindi mamumulaklak yung puno ng igos at hindi mamumulaklak at mamumunga yung puno ng ubas. Okay? They are symbol of hopes to come. Ito po ay sumisimbolo doon sa maaring mangyari sa hinaharap na hindi nga magkakaroon ng katuparan na mamumulaklak at mamumunga yung puno ng igos at puno ng ubas. It is a tangible sign that the figs and grape are coming, but in this scenario, there are no signs of the future. So parang dito pinakikita na there is no bright future ahead of them. Okay? The fig tree does not bud, and there are no grapes in the vine. Ito yung kalagayan na kakaharapin ng mga Israelita nung panahon na yon. At hindi po magandang balita yon, mga kapatid. Ngunit, ito po ang naging response ni Nehemiah, but he chose to rejoice in the Lord. No? Habakkuk is telling us, when you have nothing to hold on for the future, hold on to God. Kung maaaring yung ating future ay medyo very bleak yung future natin, wala kang pwedeng panghawakan dahil napupursi mo na hindi maganda yung maaaring mangyari sa hinarap. Subalit, you could hold on to God. You could hold on to His promises. And that is enough. Kaya nga sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Sabi pa rin po dito sa verse 17, tignan po ninyo even though the olive tree crop fails and the fields lie empty and barren. So, ang ulibo ay hindi magbubunga. Even yung ulibo, okay, yung olive tree ay hindi magbubunga. At ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. So, another picture na ipinakikita rito na ito pong olive crop and even yung kanilang field na kanilang inaasahan sa kasalukuyan ay hindi magbibigay ng bunga at hindi magbibigay ng pagkain. Kaya nga medyo, again, ganito inilarawan ni
Habakuk, yung maaring mangyari sa kanilang hinaharap. The olive crop fails and the field produce no food. Very disappointing po ito, mga kapatid. So, nanganganib na walang bunga ang fig tree, walang bunga yung ubas, yung mga olive tree ay hindi magpo-produce ng fruit, at wala pong magiging bunga na pagkain yung kanilang mga bukirin. So just like a farmer who were disappointed when the time of the harvest, the crop failed. Okay? So may mga disappointment and frustration po dito, mga kapatid. Very frustrating yung maaaring mangyari. Hindi lang sa kanilang future, even yung kanilang present situation. So siguro, ang malaking hamon sa atin ay katulad nung panahon nila Habakuk. What do you do when disappointment hits you? So ano ang gagawin daw po natin kapag dumating sa atin yung mga ganong klaseng disappointment? So halimbawa po, mga kapatid, nagtrabaho ka ng ilang taon and you are hoping na ikaw ay mapopromote pero walang naging promotion na pangyayari. So inaantay mo yung negosyo mo, for example, inaasahan mo yung negosyo mo after 1 year, 2 years, ito ay pipick up na at magiging successful ka na, pero yun nga po, disappointment hits you na hindi nangyari yung inaasahan mo. Okay? Sa context po ng mga kabataan, lalong-lalo yung aking mga anak, for example, no, they are expecting na sila ay after graduation ay magte-take sila ng board exam, subalit hindi natuloy ang mga board exam. So, ang laking frustration and disappointment nila dahil nga hindi nangyari yung kanilang inaasahan. So, sa kalagayan ng mga yung mga Israelita, the people of God, ina-expect nila na malapit na yung tag-ani, malapit na silang mag-harvest, and yet, yung harvest, hindi po dumating. So, ano pong lesson na maaaring nating matutuhan dito? So, katulad ng sinasabi ni Habakuk, trust God no matter what. Magtiwala ka sa Panginoon, ano man ang mangyari. Rejoice in the Lord even in the worst times. Sabi nga niya, yet I will rejoice in the Lord and I will be joyful in God, my Savior. So dito makikita natin, ibinuhos ni Habakuk yung kanyang buong atensyon sa Diyos. Pinatibay niya yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, lalong-lalo na in difficult times. Na kung saan, sabi nga sa inyo, yung puno ng fig tree, yung puno ng ubas, yung olive tree, yung field, hindi nagpo-produce. And yet, he chose to rejoice in the Lord. He chose to rejoice in the Lord even though everything goes wrong. So, yun yung nangyayari po sa panahon ni Habakuk. And last but not the least, binanggit pa rin dito, so tatlong tatlong hamon ni Habakuk. Sabi niya, even though the flock die in the field and the cattle burns are empty. Sa Tagalog, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. So, katulad ng pinapahayag dito, di ba, yung inaasahan mo na mga alaga mong hayop, yung mga alagang hayop po ay inilalaan para sa future. Kumbaga sa ito yung kanilang mga investment. Yung kanilang kayamanan ay sinusukat doon sa kanilang investment. At ang kanilang investment ay yung kanilang mga alagang hayop. Subalit, yung kanilang mga alagang hayop, ang sabi ng banal na kasulatan, even though the flocks die in the fields and the cattle burns are empty. So wala pong mangyayari doon sa kanilang mga bakahan, doon sa kanilang mga alagang hayop. There are no sheep in the pen. There are no cattle in the stalls. In other words, they are no money. Parang wala silang future dito. Wala silang, yung lahat ng kanilang naging investment, lahat ng kanilang mga property ay mawawala ng saysay. In other words, your reserves are all used up. No more, nothing left. Walang mangyayari. Lahat ay maaring mawala.
kapag dumating na yung mga invader, kapag dumating na yung kanilang mga conqueror na mga Babylonians, dahil yung mga Babylonian ay kilala sa kanilang pagiging malupit na mga tao. Kaya nga, anong gagawin mo? So si Habakuk, ang sabi ng banal na kasulatan, he chose to rejoice in God even everything goes wrong. Sabi nga niya, di ba, sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. So, nire-recognize na niya na ang Diyos lang ang makapagbibigay sa kanya ng kaligtasan. What do you do when you have nothing to fall back on? Okay? Siguro, itong mensahe ito, para din sa akin ito. Halimbawa, sa katulad ko, no? Wala akong alam na gawin. Okay? Wala na akong iba. Pag nawala itong trabaho ito, wala. I don't have any other alternative. Okay? So, sabi ni Habakuk, ito yung sinasabi niya sa atin, fall back on God. Rejoice in the Lord, and He will hold you up. Do you trust God only when you are blessed? How about we don't have anything? Nagtitiwala pa rin po ba tayo sa Panginoon? Ito po yung tanong ni Satanas sa Diyos tungkol kay Job. Okay? Does Job trust you because you have blessed the work of his hands? Kaya ka lang naman na pinagtitiwalaan niyang si Job kasi pinagpapala mo siya. Tanggalin mo yung pagpapala. Tingnan natin kung ano ang magiging tunay na kulay niyang si Job. Pero alam naman natin, si Job po ay nagtiwala sa Diyos. Not only in good times, but also during bad times. At naging tapat po si Job sa kabila nung nawala sa kanya lahat. So, siguro, katulad ni Habakuk, mga kapatid, sa panahong tayo ay haharap sa mga matitinding pagsubok pa na hamon ng buhay, tularan natin yung tinuturong prinsipyo dito ni Habakuk na we have to choose patiently in the Lord. Even we are afraid. And we can choose to rejoice in the Lord. Even everything goes wrong. Yung bang dito makikita mo, ipagkakatiwala mo na lahat sa Diyos yung buhay mo. At yung tulungan na lang tayo ng Diyos kung ano yung tamang response natin kapag dumating yun sa ating mga buhay. So, parang sinasabi sa atin ni Habakuk dito, mga kapatid, though you have no visible hope for the future, and what you were trusting in the present let you down, and you have no reserves from the past to fall back on, still, you could rejoice in the Lord or be joyful in God. Kaya nga sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. So despite of he knew that he was going through, his commitment was to worship God anyway. To worship God anyway. Mag-worship pa rin siya, magre-rejoice pa rin siya sa presensya ng ating Panginoon. So kaya gayon man magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. So dito makikita natin, ini-anchor na ni Habakuk yung kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. Dahil alam niya ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng kaligtasan. So parang inilagak na niya yung kanyang buhay sa kamay ng Diyos at pinili na lang niya na siya ay mag-antay, to rest in God's presence and to rejoice in God
even yung worst situation, the bad times, the tough times ay dumating sa kanyang buhay. And pangatlo, makikita natin sa verse 19, dito po natin makikita yung ikatlong response. He chose to find strength in the sovereign Lord even though in tough times. No? He chose to find strength in the sovereign Lord even though in tough times. Sabi sa verse 19, the sovereign Lord is my strength. So yung kanyang naging declaration. The sovereign Lord is my strength. He makes me as a sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. So dito, natutuhan po ni Habakuk kung saan siya huhugot ng kalakasan. At natutuhan niya na ang kalakasan na kailangan niya ay matatagpuan niya from the sovereign Lord. Hindi sa sarili niyang kakayahan, hindi sa sarili niyang ability, mga kapatid. Alam niya, helpless siya, alam niya, weak siya, alam niya, hindi niya kayang harapin ito on his own, but he find strength in the sovereign Lord, even in tough times, dahil alam niya, walang ibang makakatulong sa kanya kung hindi ang Diyos. Although he knows that he will going through tough times, yet he rejoiced in God in the midst of tough times. He found new strength from God to deal with tough times ahead of him. At ang yung strength na ibibigay daw sa kanya ng Diyos, sabi niya rito, and he has made my feet like hinds feet, or the strength like the feet of a deer, he enables me to go through the heights of the mountains. Okay? Full of freedom and confidence. So ito yung sinasabi ni Habakuk na ibibigay sa kanya ng kalakasan, mga kapatid. Yung kalakasan na tulad ng kalakasan ng isang usa, na kung saan bibigyan siya ng kakayahan ng Diyos na umakyat doon sa mataas na bundok dahil yung lakas niya ay nanggagaling sa ating Panginoon. So, ito yung lakas na ibibigay ng Diyos doon sa mga taong pinili na mag-antay patiently sa Panginoon. Pinili nila na mag-rejoice in God at pinili nilang hanapin yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos upang harapin nila yung kanilang mga pagsubok sa buhay. So, ang malaking tanong pa rin sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, is how do you exercise your trust in God in tough times? Paano natin ipapamuhay yung pagtitiwala natin sa Diyos? Siguro, pakinggan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito, yung ginawa ni Habakuk, at ito rin yung lesson na maaari nating matutuhan. Parang sinasabi rin sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Katulad ng ginawa ni Habakuk, piliin natin na tayo'y mag-antay patiently in God. Even we are afraid. Sino bang hindi natatakot doon sa mga pang mga maging kalamidad, mga trahedya, mga circumstances na maaaring dumating pa sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero katulad nga po ni Habakuk, let's continue to rest in God's presence. Ilagak na natin yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon. At katulad ni Habakuk, piliin po natin na patuloy tayong mag-rejoice. Huwag natin kalimutan na ngumiti, tumawa, magalak, at magtiwala sa Panginoon dahil importante po na maging kalmado tayo sa panahon ng kalamidad. Na maging patuloy tayong maging joyful, magkaroon tayo ng joyful spirit sa panahon ng kalamidad dahil nga katulad nga po ng sinabi ni Habakuk, ang sabi niya rito, I will exalt in the Lord, I will rejoice in the God of my salvation. Alam natin na walang ibang makapagliligtas sa atin kung hindi ang ating Panginoon Diyos. At dito po makikita natin ikatlo, He find strength, okay, in the sovereign God, even
in tough times. So dito makikita natin si Habakuk. Sa Diyos na lang siya kumuha ng kalakasan. Sa Diyos siya nagtiwala. Sa Diyos siya nagkaroon ng pananampalataya. Dahil alam niya walang ibang makakatulong sa kanya kung hindi ang Panginoon sa panahon ng during tough times o worst times o bad times sa buhay natin. During calamities, during tragedies, walang ibang makakatulong sa atin kung hindi ang ating Panginoon. Kaya nga, patuloy po nating palakasin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Parang sinasabi po dito mga kapatid na wala namang ibang makakatulong talaga sa atin kundi yung ating buhay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito mga kapatid, akin po kayong inaanyayahan. Alam ko, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang takot. Alam ko, bawat isa sa atin ay handun na yung kalungkutan, handun na yung pangamba na parang wala na siyang lakas upang harapin pa yung mga pagsubok na kanyang kakaharapin. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa. Sa Diyos po ay may pag-asa. Siya yung ating kaligtasan. Siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. At yun nga po, dito sinasabi po na kung saan in the day of distress, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon kung tayo po ay merong patuloy na pagtitiwala at patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ang dalangin ko sa Panginoon, meron tayong natutuhan mula sa buhay ni Habakuk kung paano natin haharapin yung mga hamon pa ng buhay na ating kakaharapin in the near future. Just hold on to God and patuloy pong sasamahan tayo ng Panginoon at gagabayan tayo ng Panginoon. Hindi lamang sa panahon ng pandemic, kundi sa mga susunod pa na mga kalamidad o trahedya na maaaring dumating sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, nagpapasalamat po kami. Dahil katulad ni Habakuk, O Diyos, tinuturuan niya kami kung paano namin haharapin yung mga panganib, mga banta na maaari naming kaharapin sa aming mga buhay. Even yung mga worst situation na maaari pang maganap sa hinaharap, O Diyos. Ngayon ay alam na namin kung paano namin ito haharapin. Na kung saan ilalagak namin yung aming buong pagtitiwala sa inyo. Aantayin namin ang iyong pagliligtas, O Diyos. Magre-rejoice kami sa iyo, sa iyong presensya. Mag-worship pa rin kami sa inyo. Susunod pa rin kami sa inyo. Kikilalanin pa rin namin kayo sa aming mga buhay. At Panginoon, wala kaming ibang pagkukunan ng lakas kung hindi ikaw. Alam namin, Panginoon, bibigyan mo kami ng kalakasan. At yung kalakasan na ito, pangako mo ay kalakasan katulad ng isang usa na maaaring bigyan mo siya ng lakas na makaakyat doon sa mataas na bundok. Panginoon, ganun din ang bawat isa sa amin. Bibigyan mo kami ng lakas upang lahat ng aming mga pagsubok na kakaharapin dito sa mundong ibabaw na ito ay mapagtatagumpayan namin sa tulong mo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Alam namin, O Diyos, na nangyari ito sa bansang Israel dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, at ito'y bunga ng kanilang kasalanan. Panginoon, patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanang nagagawa laban sa inyo. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, tulungan mo kami, ma-overcome namin anumang mga pagsubok, anumang mga kalamidad, anumang mga trials and temptation and hardships, even suffering, O Lord, na maaari pa namin kaharapin. Hindi lamang sa panahon ito, even in the near future. Kaya nga, Panginoon, dalangin ko, continue to equip us with your word, with your presence and power, O God. Sa gayon, O God,
ma-overcome namin anuman yung mga trials na maaaring kaharapin namin sa aming mga buhay. God, dinadalangin ko po dun sa mga taong nanghihina, ikaw ang kanilang maging kalakasan. Dun sa mga taong wala ng kagalakan sa kanilang mga puso, bigyan mo sila ng kagalakan pa rin sa kanilang mga puso. Dun sa nangangailangan ng kaligtasan, O God, ikaw, Panginoon, ang maging kaligtasan nila sa kanilang mga buhay. Sa iyo sila lumapit, Panginoon. Sa iyo sila kumuha ng lakas, kumuha ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ilagak nila, Panginoon, yung buo nilang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, sa umagang ito, salamat po sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan that we could trust you, O God, even in tough times. Dahil alam namin, Panginoon, you are the sovereign God. You are the sovereign Lord. You are on the throne. And nothing is impossible with you. Because you are the all-powerful God, the all-knowing God. At hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At ang dalangin ko sa Panginoon, ingatan kayo ng Panginoon at patuloy ninyong patibayin ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Lalong-lalo na sa panahong ito. May God bless you and keep you. Amen.